Ayan, balik ulit tayo. So, risk management yung topic natin. So, first step talaga, pag gusto mong pumasok ng trading is itong ganito, portfolio management. Portfolio management. So, meron kang $1,000, tapos gusto mo rin mag-trade. So, meron kang 30%, ito yung pinang-trade mo. Meron kang mga hold. So, itong mga hold, ang kagandahan to sa hold is, like dito sa mga 5%, is by next month, mga last week siguro ng April, is tuturuan ko kayo paano yung robot. So, yung robot natin is katulad nito. Saan ba yun? Ayan, ito yung account ko. Nasa 3 camas. Ayan. So, meron akong 48,000 pesos. So, saan ba yun? So, dito, DCA boats. So, ito yung talo ko kanina kay Wave. Talo ako ng $31. So, itong bot ko is nag-accumulate siya ng coins na gusto ko. Like yung kay B-Chain, kay HOT, or sino pa yung mga coins na yon. So, ito yung mga robot ko. Tapos, saan ba yung nakikita natin? Yung robot ba dyan ka din gumagawa ng signal? Hindi po. Kasi yung So ano lang. kung yung signal natin is manual siya. Nagma-manual. So, kumbaga, darating din sa point na yung signals natin is i-apply ko na sa robot kasi medyo malabo pa rin yung robot pag yung setup mo is like parang kailangan mo talaga ng risk management kasi hindi mo alam baka magloko yung robot. So kumbaga katulad dito is nagka-profit na ako ng $7.32 daw ngayon. So iwan ko kung sinong na-accumulate niya, siguro si NPXS or itong si BTT. So total profit ko daw sa robot ko is 1,000 na. So ganun po yun. So itong mga robot na to, since dollar cost averaging robot siya, the more na nag-drop yung price is bibili ka. Mas bibili ka ng coin. Tapos pag nag-pump siya, iti-take profit niya na. Same process lang, paulit-ulit. So right now, nasa pula kasi nag-dump yung market. At least sa... Automatic buy and sell siya, sir? Opo, at automatic siyang nagbabay, automatic din siyang nagsisell. Kumbaga... Ano po yan, sir? Sa futures yan o sa spot lang? Pwede mong i-apply sa futures, pwede rin sa spot. Pero dito sa akin is in-apply ko lang sa spot. Kasi yung sa futures is... Sige, sir. Yes, sir. Kasi merong chances na ma-liquidate yung account mo. Sige, sir. Salamat. So, kumbaga, sino ba namang gusto ma-liquidate ang 48,000, di ba? So, balik tayo dito. So, ayan na, meron ka ng mga hold. So, itong mga hold na to, for example, dito, ito yung mga tinitingnan mo, kumbaga, pangpalipas oras mo. So, dito naman, itong 30% mo na USDT, ito yung pinang-trade mo. So, dito na tayo mag-uumpisa. Meron tayong signal. So, kumbaga, balik tayo sa kay is ano yun, nahihirapan talaga ako ng S. So, yung indicator na lang natin. Balik tayo, meron tayong signal or itong day trade sniper call natin. So, sino bang pwede, kumbaga, example? So, itong si Bal. So, yung entry natin kay Bal is 53 to 56. So, dito tayo. I-search natin yung pair ni Bal. So, siguro alam nyo na yung magkaibahan ng spot na chart saka yung sa future. So, sa futures, dapat
merong USDT perp, perpetual. Sa spot is walang perp. So, igagawin natin itong example, si Bal. Dito, so yung entry daw natin is dito sa 56 hanggang 53. So pag sa ngayon yung price niya is above 56 na, 56.9. So kumbaga hindi na siya advisable na pasukan. So kung papasok tayo is dito. So next step natin is magme-measure tayo ng stop loss. So dito tayo papasok sa mga saan bang price na yun. So dito kumbaga tayo sa 55. Ayan, 55. Yung stop loss naman daw natin is 43.48. So saan ba yung 43.48? So dito daw 43.48. So basta yan. Diyan malapit. Kasi yung basihan natin dito sa stop loss natin is ito. Itong previous low. So, kumbaga, kung pattern lang, doon tayo sa ikalawang previous low. Kasi di ba previous low din to. So, doon tayo lagi nagbe-base sa ikalawang previous low. So, ito yung previous low natin. So, pwede dito, pero pinahabaan ko pa ng konti para hindi tayo ganun kadali ma-hit. So, meron na tayong stop loss. Dito yung entry natin. So, kumbaga ikaw, kung entry ka is, yung entry mo daw is nasa 55.05. So, lahat tayo is iba-iba yung stop loss percentage. Itong stop loss percentage natin magkaiba. Pero halos tayong lahat is magkatulad lang ng stop loss, which is nag-base tayo sa previous low. So, kumbaga nakapasok ako mismo sa 56. Dito ako sa 56 mismo nakapasok. Yan, kung dyan ako nakapasok, yung stop loss ko is 22.62%. So, paano ba mag-risk management dito? So, buy zone natin is dito. Sa level na yan. So, 22.62%. So, doon na tayo gagamit ng calculator. So, account balance natin. So, magkano ba yung pang-trade natin sa futures? So, yung account balance natin is 300 daw. 300. Ayan. Tapos, stop loss percentage natin is 22.62. So, ito na yung leverage. So, dito sa leverage, for example, kung ano yung leverage mo, is yun yung uutangin mo. At yun yung imo-multiply sa account balance mo. So, for example, 300, tapos yung leverage mo is 25. So, 300 times 25 is magkano? Magkano ba to? Ang hirap naman. Ito na lang. So, 7,500. Okay. Ano ba yun? So, ayan. $7,500 yan ha. So, kumbaga ang nangyari, 300 lang yung account mo, pero nag-trade ka na ng 7,500. So, much more na, kaya kung yung account mo is 10,000, tapos nag-25 or kahit ayan 25,000 25 leverage ka times 25. So yung pinag-trade mo daw dito is nasa magkano ba ito? Ang laking number na to. Tayo sanay. Mga 250. Di pa tayo sanay ng ganitong kalaking number. Di tayo katulad ni Dudes. Sobrang laking kapital. Kaya siguro walang risk management kasi yung hindi na gusto magka-calculate.
So, yung pinag-trade niya dito, kumbaga, is $250,000 na. So, pag ang nangyari dito, pag nag-drop lang ng 1% yung price or yung market, ano ba yung 1% ng 250,000? Mga nasa, kano ba? 2.5, sir. 2.5? 1%, sir. Oo, 2,500. 2.5, sir. Di ba? Kung i-imaginein mo yung 2,500 na talo mo, nag-drop lang ng 1% yung price. So, meron ka ng talo dito na 2,500. So, for example dito, 22.62% yung stop loss natin. Tapos pumasok ka dito. Dito na price, pumasok ka. Lagyan natin ng arrow. Tapos nag-drop lang yung price ng 1%. So, nag-drop siya. So, para malaman niyo yung mga percent, kung magkano yung mga percentage sa mga price, gamitin niyo yung itong icon na to, which is tinatawag na price range. So, dito ka pumasok. Pag nag-drop lang siya ng 1%, like, ayan, mga 1.11%, yung talo mo na dito is 2,500. So, pag nakita to ni CZ, yung may-ari ng Binance is, alam niyo na, yung ngiti niya, iubos talaga pera mo dyan. So, kaya tayo nagre-risk management. So, 300 times 25. So, pinag-trade mo. So, itong 7,500, ito na yung trading capital mo. Ito na yung iisipin mo na pera mo. Hindi na yung 300, ito na yung pera mo. 7,500 na. So, kung yung kanina, yung 10,000 mo, tapos nag-X25 leverage ka, ito na yung capital mo. Ganito ka na kayaman kasi inutang mo to kay Binance. So, ganito ka na kayaman sa pag-trade mo. So, tulad dito is 7,500 na daw yung pinag-trade natin dito. So, dito sa risk percentage, dito na tayo nagsiset kung magkano lang yung gusto nating talo. So, if ever maglagay tayo ng 1%, yung 1% ng 7,500, so like 1%, so ang 1% ng 7,500 is around magkano po ba? 75? Parang 75, di ba? 75, sir. 75. So, balik tayo dito. So, ang mangyayari dito, sa calculator natin is nilagay natin na 1%. So, yung talo daw natin sa trade na to is $75. Which is, meron ka lang 300. So, if ever matatalo ka, 300 minus 75 is equal to, magkano ba? 300 minus 75. Meron ka pang matitirang 225. So, ganun yung risk management. So, kumbaga, kung sa'yo, okay na ba sa'yo na matalo ka ng $75? Pero medyo parang hindi, di ba? Tapos yung account balance mo is 300 lang. So, dapat meron kang risk limit. Kumbaga, every day, yung limit mo is 1 to 2% ng capital mo, which is yung real capital mo is 300. So, kung magre-risk ka man lang, kung ito yung kinoconsider mong capital instead of ito, magre-risk ka dito is 1 to 2% lang. So, kung 1% per day ka lang, ang risk mo dito is $3. So, kung 1% ka lang dito, yung risk mo dito per day is $100. So,
So instead na yung nag-leverage tayo ng 25, so kung hindi mo gusto na 7,500 yung pinag-trade mo, pwede ka naman na hindi na gagamit ng leverage for 1 or kung gusto mo 10 lang yung leverage mo. So kung 10 lang yung leverage mo, yung pinag-trade mo dito is 3,000. So dito 10 lang yung leverage natin. So dapat consistent ka sa leverage mo din at dapat calculated mo lahat. Na kung maaari is 1% lang yung magiging talo mo sa account balance mo. So total natin is 3,000. So 1% of 3,000 is magkano ba? 30. So paano ba yon na 1% risk lang tayo pero yung magiging talo natin sa trade na to pag nag-leverage 10 tayo is 30. So parang hindi pa rin siya tama. So ang gagawin natin dito, kasi gusto mong talo is 1% lang, which is $3, is i-change natin to risk percentage. So kumbaga sa risk percentage, pwede natin gawin na 0.1. 0.1. So, meron na tayong risk dito, itong risk percentage na malalaman natin na if ever matalo tayo sa trade na to, ang magiging talo lang daw natin is $3. So, i-calculate natin. So, meron tayong position size. So, itong position size, ito yung gagamitin lang daw natin. So, itong position size, since sa Binance is, kung sa futures tayo, is ang hinahanap ni Binance is converted amount. Pero kung sa spot ka lang, pwede mo agad i-type itong 13.26 sa buy order mo. Mapa-market pa man or limit. Kasi dito, kumbaga kung mag-market buy ka, kung ano yung current price, yun na yung bibilihin mo. Pag nagba-buy limit ka naman is kung ano yung specific price mo. So dito, yung entry price daw natin is 56.10. Ito. Pwede mong ilagay dito 56.10. 56.10. So, calculate natin. So, ito yung converted amount. Ito lang yung ilalagay natin kay Binance. Pag nalagay mo na ito kay Binance, so, saan ba tayong estimate dito? So, ayan. Pag nalagay mo na yan ito kay Binance, itong position size, itong converted amount natin, itong converted amount is equivalent sa position size natin. So, if ever ma-hit man yung stop loss natin sa trade na to, ang magiging talo lang natin is $3. So, dito na yung tanong kung magkano rin yung maging panalo natin. So, dito na natin i-adjust sa risk-reward ratio. Pag nag 1:1 tayo, ayan, right dyan. So, pag 1:1 tayo, pag yung market is magpapump siya ng 22.40%, yung panalo natin dito is 3%, $3 din. So, kumbaga, risk ko dito is $3 lang. So, pag mag 1:1 ratio ka na trade, kasi malalaman mo yun kung ano ba yung ratio mo sa trade mo. So, magbe-base ka sa setup mo. So, kumbaga dito, ang nangyari, kung dito tayo sa baba nag stop loss, tapos dito tayo magti-take profit sa resistance, so, yung ratio natin daw is 0.72 lang. So, hindi siya 1:1. So, if ever $3 yung ni-risk mo dito, yung magiging talo mo dito is, yung magiging panalo mo lang dito is around mga nasa 2.7 siguro, mga ganun. Kasi hindi siya 1:1 ratio. Pero sa ganito, hindi
hindi naman talaga masyado nire-respect ni market yung ratios. Ang importante talaga dito is yung stop loss and risk management mo. So dito na tayo nagbabase. So kumbaga, yung importante talaga na iniisip natin is magkano yung magiging talo natin, hindi yung magkano yung magiging panalo natin. So for example, yung risk mo is dahil sa malaki na yung capital mo, like yung risk mo na dito talaga is sa calculation mo. For example, dito, di ba, kung iwa 1% risk natin, so kung 1% risk natin dito, pagka-calculate, yung position size daw na gagamitin is 132 or sa converted amount is 2.3. So pag mag-set up tayo sa Binance, i-check nyo talaga yung leverage niya. Dito, mag-open ako ng testnet. Hanggang sa mabingi na talaga kayo ng risk management. Ayan, balik tayo dito. So for example, yung sa calculation natin, so dito account balance is 300. Stop loss natin 22.62. So nakuha mo itong 22.62 dahil pumunta ka sa TradingView, mineasure mo yung entry mo patungo sa stop loss mo for natin. So ito yung stop loss natin. So yung stop loss percentage mo is 22.62. Tapos nag-leverage ka kasi gusto mong umutang. So meron ka ng 3,000. Meron ka ng 3,000 na trading capital. So sa 3,000 trading capital mo, kung gusto mong talo is only 1% lang, so ilalagay mo doon 1% dito. Tapos, so paglagay mo ng 1% dito, alam mo na if ever matatalo ka sa trade na to, pag yung price is magdra-drop siya patungo dito, matatalo ka ng magkano ba yung 1% ng 3,000? $30. So, $30 yung talo mo. So, at least sa risk management, alam mo na yung magiging talo mo. Tapos, kung nag 1:1 ratio ka, yung mga take profits natin, ang magiging panalo mo dito is $30 din. Tapos, kung aakyat pa siya, like yan. Nawala. Paano ba to? Ayan. Balik natin to dito sa gitna. Pag nagwa 1:2 ratio ka, yung ratio is makikita nyo dito na nasa 2.21 na. So, yung magiging profit mo na dito is $60. So, same thing din pag aabot tayo dito. So, nasa 100%, 4.75. So, 30 times 4. So, ganun po yun. Mga $120 na yung panalo ko. So, yan yung sinasabi nating na so, yung high risk is na meron din tayong high reward. So, tama naman po yung sinasabi na ganyan. Pero at least alam mo kung magkano yung ni-risk mo, hindi yung ni-risk mo lahat yung capital mo which is mga nasa $50,000 ni-risk mo, higher reward na. Pero kung yan din yung matatalo sa'yo, goodbye ka talaga. Kasi pag ganyang kalaking capital tapos wala kang connection sa mga
big investors, mimisyonan talaga yan ni Binance or ni Coinbase. Kasi tayo lang naman pinipirahan ng mga whales tsaka yung mga exchanges. So, kumbaga, ang nangyayari talaga sa market, kung tutuusin natin, 90% yung mga whales ang kumikita. Tayo is 10% lang. Tayo itong mga retails. So kung ganito yung nangyayari, 90% retails is mga losers. So kumbaga tayo, 10% lang ang winner sa atin. Or aabot pa talaga sa point na 1% lang. Kasi karamihan naman talaga, meron tayong nakikitang higher gains. Pero pag overall na, mas malaki yung talo nila. Kumbaga para lang din sa sabong or nagsusugal. Maganda nga sa feeling, pero mas malaki yung talo mo. So, ganyan po yan. So, pag sa risk management na natin, ito yung pang trading capital lang natin. So, mas advisable talaga na ang magiging talo mo lang is 1%. So, dito, yung 1% ng 3,000 natin is $30. So, yung $30 is already 10% sa 300 mo. Kaya nga, yung purpose talaga ng futures trading is yung kumbaga, for example, meron ka talagang $3,000. Meron ka talagang $3,000, totoo yan. Tapos, wala kang tiwala kay Binance. So, not equal to Binance na wala kang tiwala kay Binance, pero gusto mo mag-trade. Kaya nag-deposit ka lang ng 300. So sa 300 mo, para maging 3,000 pa rin siya sa pag-trade mo is uutang ka ng or gagamit ka ng leverage, which is yung leverage mo is extend. So pag extend yung leverage mo per trade, meron ka ng 3,000 na kapital. So meron kang kapital talaga on hand, tapos ito lang yung kapital mo. Ito lang yung dineposit mo sa Binance kasi takot ka na if ever mahak si Binance or anong mangyari kay Binance, ito lang yung mawawala sa iyo. Pero nakakapag-trade ka pa rin ng mga 3,000. So pag ganito yung thinking mo, sa pag-trade mo, so 3,000 na yung kapital mo. So sa 3,000, 1% dito is $30. So ang tanong ba is, okay ba sa'yo na matalo ka ng $30 per trade? So parang medyo hindi siya convincing, di ba? So itong $30 natin is one trade lang to, di ba? 1% is equal to one trade. Para hindi ganun kalugi kasi isang trade lang siya, pwede mong i-entry ng 4 na beses or 10 beses. Nasa sayo na po yun. So, instead of 3,000 minus, instead of 1%, pwede mong gawin na 0.5%. So, pwede mong gawin dito is 0.5%. So, ilalagay mo dito na 0.5%. So, ito lang daw yung position size na gagamitin mo. At ang magiging talo mo dito is $15. So, saan ba yung okay para sa'yo? Itong $15 lang na talo mo or itong $30? Pero kung gusto mo yung $30, at least dito sa $15, pwede ka pa rin pumasok ng isa pang trade. So, ganito pa rin yung sistema sa pagka-calculate mo. So, kumbaga, 300 pa rin yung napag-balance mo. Yung stop loss mo na is iba na, kumbaga, kasi iba na yung pinasukan mo. Mga nasa 8
5% yung stop loss, leverage, yung risk is 0.5 pa rin. Kasi yung limit mo is 1%. So, pag-calculate mo, position size daw na gagamitin is 176. So, ito yung ilalagay mo dun sa Binance sa pag-set up mo. So, magiging talo mo na naman dito is only $15. So, meron kang dalawang trade na nagre-risk ka ng $30, which is yung $30 is 1% sa $3,000 na kapital mo. Pero ang nilagay mo lang sa Binance is 300 kasi hindi mo gusto na ilagay lahat yung pera mo kay Binance kasi baka ma-hack si Binance, at least 300 lang yung capital mo. So, huwag niyong gamitin yung leverage as opportunity na kikita kayo ng malaki, but kung hindi, gagamitin niyo yung leverage as opportunity na pwede kayong makapag-trade kahit yung account balance nyo is konti lang ang ilagay nyo. So for example dito, nag-risk ka ng, sabihin natin, 3,000 yung pang-trade mo, tapos 300 lang yung nilagay mo. So kung nag-risk ka dito ng 10%, like ayan, ito yung gagamitin mo raw. Position size which is nasa 3,529 na nga eh. So pag ganito, ito yung gagamitin mong position size. Tapos, wait lang. Bakit yan ito? So 300 times, parang na ako ha. Times 10. Diba 3,000 lang? So dapat, ano ba yun? So wait lang ha. Cancel natin lahat. Ayan. 300. Tapos stop loss natin is 8.5. Leverage natin is 10. Risk natin is 10%. So ito nga yung nilabas niya. So ganito yung position size na nilabas niya kasi alam niya na ma-liquidate ka. So kumbaga gawin lang natin tong 5%. So yung gagamitin lang Bakit di siya tatanggapin, sir? Parang cancel lang. ano sir? Pag sumobra yung ano nyo, sir, dun sa capital nyo, yung position size nyo, hindi siya tatanggapin ng Binance, di ba? Oo sir, hindi na siya tatanggapin. Kasi sumobra na siya. So like dito, Okay po. pag yung risk natin, so leverage natin is 10, tapos yung risk natin dito is 5. So same result lang din sila. So ibig sabihin dito, 1,764, 8.5% of 1,764. So ito yung magiging talo mo, $149.94, which is ang nangyari is 1/2 na siya ng account balance mo kung 5% yung risk mo. So kaya kung magre-risk ka man is dapat 1% lang kasi pag kung risk mo is 10%, which is 10% ng 3,000 is 300, talo ka na dun pag ganun yung nangyari. So like dito, pwede mong yung dalawang trades yung magiging active mo. So per day to siya, per day to siya. So ngayong araw 1% lang yung risk mo. So meron kang $30 na talo ngayon. So 300 divided by 30, kano ba? 10? So 10. So every day kung 1% yung risk mo, meron kang 10 trades. Pero kung hahatiin mo ng dalawa,
meron kang 20 trades. So kung hatiin mo na 4, so meron kang magkano 40 trades. So pag meron kang 40 trades, tapos sa ilang araw to? Ilang araw ba to siya? Sa 10 araw. Kasi everyday is 1% ka lang, hinati mo ng 40 trades kasi ginawa mo na siyang 2.25. So sa 2.25 times 4, meron kang 1%. So ito yung talo mo everyday. So yung talo mo is $30. So hindi naman siguro anong tawag doon na sa 40 trades mo is wala ka talagang panalo dito, di ba? Hindi naman siguro lahat ng 40 trades mo is talo. So ang nangyayari dito dahil sa risk management, meron ka mang talo, meron ka mang lose, pero meron ka ring wins. Tapos ang importante dito is ang wins mo is mas higher siya kaysa talo mo. So for example, month of April. April tayo. So ngayong araw talo ka ng $30. Tapos day 1. Tapos ikalawang araw, talo ka na naman ng $30. Tapos katatlong araw mo, so tinag-apat yung active trades mo dito ha. So ikatatlong araw mo, nanalo ka ng magkano ba? Kasi negative natin to. So dito, ikatatlong araw mo, nanalo ka ng $30. Nag 1:1 ratio ka. Tapos ika-4 na araw, talo ka na naman ng $30 kasi hindi ka talaga makinig. Pero nagre-risk management ka. Tapos sa ika-5 araw, nanalo ka ng kasi nag 1:5 ratio ka, nanalo ka ng $150. Tapos 6 days mo na, nanalo ka na naman ng $60. So yan yung trading. Yung result dito, yung monthly result mo is dapat yung win mo is mas lamang kaysa lose. So kumbaga overall na total wins mo is nasa 100, 1,000 kumbaga kasi 300 USDT. So sabihin na lang natin total wins mo is 500. Tapos yung loss mo naman is sabihin na lang natin is 200 or 280. So pag tali mo na dyan, so meron kang 230. Tama ba? Or 220. So ito yung profit mo for the entire month. Hindi tayo nagbe-base ng daily profit kasi bihira yun. Kasi nga kahit mga pro traders, meron silang month na losing month. So dito tayo nagbe-base. So example, meron tayong strategy like yung indicator natin. So kung yung indicator natin 4 months na ina-apply mo siya, tapos yung average